Good morning mga kabayan, welcome back sa aking YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa e-travel registration departure. So starting kasi bukas, April 15, ay papatupad na sa atin yung online registration. Pero ang final implementation yan sa May 1 pa. So lahat ng mga OFW na magbakasyon sa Pilipinas, kapag sila'y bumalik sa kanilang bansang pupuntahan, within 72 hours ay kailangan na nilang mag-online registration para makakuha ng e-travel departure card. So within 72 hours yan. So kung matatandaan nyo mga kabayan, kapag tayo nasa airport na, di ba, nakapila na tayo sa check-in, tapos na lahat, sabihin sa atin ng counter, okay sir, punta na kayo doon sa immigration. So kung matatandaan nyo, kapag tayo pupunta na sa immigration, mayroon doon sa gilid na parang pountering maliit, na mayroong mga papel doon na 1/4 lang yung laki. May mga details doon na pinipirmahan natin. Yun ang e-travel card departure. So wala ba, pag pumunta ka doon sa yung parang pountry, pipirma ka doon, sulat mo yung mga details mo. Yung may mga ballpen pa doon na nakatali, hindi naman sumusulat, wala namang laman. So kailangan mo pa mag-antay doon sa nauna sa'yo. So minsan mabubuisit ka eh. So mas maganda yung, kumpara sa akin, mas maganda yung online na lang kaysa manual. Kasi at least pagdating mo doon sa immigration, pipila ka na lang, bibigay mo na lang sa immigration officer yung mga papers mo. So at least wala nang sakit sa ulo na di ka pa magsasay ng oras, pipila ka pa doon para sumulat lang doon sa mga maliliit na litra. Minsan pag malabo pa yung mata mo, di mo pa mabasa, kailangan pa magsalamin. So ngayon wala na yan mga kabayan, no? So mas pabor ako dyan sa online kaysa manual. At least pipila ka na lang sa immigration, wala ka nang pipirmahan pa. Kung nagmamadali ka, wala ka nang iisipin. Kasi kung katulad pa rin dati, yung pipirma ka doon tapos nagmamadali ka, minsan pa naman dyan sa atin, ang haba ng pila sa immigration. So minsan yung iba naiiwan sa eroplano, kasi minsan din yung mga taga immigration officer natin, daming tanong-tanong. Ito yung sasabihin ko, ito yung link na i-open natin, yung etravel.government.gov.ph. So pag i-click natin yan, mabubuksan na natin yan, makakuha na tayo doon ng QR code. Kasi parang e-travel dati kasi e-travel arrival. So makakuha tayo ng doon, ng QR code. So ngayon, pag bumalik na tayo dito sa bansa na pupuntahan natin, dalawa nang hinahanap sa immigration, yung e-travel at saka yung e-travel arrival at saka yung e-travel departure card. So simula na yan sa May 1 ang final implementation. Okay mga kabayan, sana nakuha kayo ng idea or tips sa sinishare ko tungkol sa e-travel departure, kung paano kumuha ng QR code. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, please subscribe at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para update naman kayo kung mayroon pa akong i-update na mga video tungkol sa OFW. So maraming salamat mga kabayan. Sana hindi kayo magsawa sa aking channel. Bye!